Dito ako ngayon sa Guanzon Motorcycle, Tansan Luma 3, Imus Cavite to. At dito nakita ko saktong-sakto, magkatabi yung dalawa. Ito yung matinding competition meron ngayon ng Suzuki at ang Honda. Pagdating sa mga underbone, 110cc, 115. Yan po ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Boss Motovlog. Suzuki Smash FI 115 at Honda RSX 110 ang pagtatambalin natin. Pagbanggain natin dalawa na yan kung nahihirapan kang pumili sa dalawa. Mas maganda mapanood mo yung video at tapusin mo para dito pa lang makapag-decide ka na at pagpunta po sa tindahan, personal looks na lang at alam mo na kung ano ang pipiliin mo. Dahil pagdating naman sa tindigan, wala tayong tulak kabigin sa dalawa, parehas maganda yan. Depende na lang kung ano ang preference mo o yung pinagbabasihan mo sa tindig ng isang motorsiklo. Pero ipapakita ko sa iyo ang mga pagkakaiba ng dalawa na yan. Okay, simulan na agad natin sa headlight assembly pa lang ng dalawang motor na ito. Kung titingnan mo, halos parehas silang dalawa. Pero mapapansin mo may pagkakaiba ito. Merong daytime running light po si Honda RSX. Dito naman kay Smash, diretso turn signals na po siya. So dito mas advantage po ng konti si Honda RSX pagdating sa mga ilaw. Pero naka bulb type naman po lahat. Parehas yung mga motor na yan. Maging sa mga taillight niya po, bulb type na rin po yan. Pati mga turn signals. Pagdating sa preno sa harapan, naka-drum brake po yan parehas. Pagdating naman sa likod, drum brake din po. Merong version na inilabas ang mga motor na to na naka-disc brake sa harapan at drum brake sa likod. So sa mga ibang video natin pag-usapan yon. Ang makina ng RSX ay 110cc, single cylinder, air-cooled. At ang Smash naman po, 115cc, single cylinder, air-cooled po yan. So mataas lang ng konti sa cc, sa displacement, ang Suzuki kesa sa Honda. Siyempre may mga pros and cons yan. At mas matipid siyempre pagka medyo mababa ng konti yung displacement. Pero wala nang problema, konting-konting diferensya lang yan. At alam ko napakatipid po talaga ng mga motor na to. Tumatakbo ng mga 68 km per liter. Napakalayo nun ha. At napansin ko lang sa kanyang mga gauge, napakaganda dito sa may Suzuki, yung panel niya. Ang ganda. Kaysa dito kay RSX, napaka-plain lang kay RSX. Samantalang kay Suzuki Smash, detalyado, saka makulay siya. Sa mga buttons naman ng Suzuki, yan, kitang-kita mo na agad yung detalye. Yung busita, dahil kulay dilaw, saka yung ignition sa kabila. Samantalang kay Honda RSX, napaka-plain lang, Ganun din ang mga function. So napaka-basic, parehas ng mga motor na yan. Sa grab bar naman, ayan, kay Suzuki Smash. Ito naman kay RSX. Ito kay Suzuki. So syempre may pillion step, naka-dual shock absorber sa likod. Kay RSX ito. So halos parehas lang silang dalawa, Ang maganda dito kay RSX mga bossing, yung chain guard niya meron, ayun, takip bumbo. Samantalang kay Suzuki Smash, medyo nakabukas po siya. Medyo advantage na konti yung takip na takip, balot na balot, para hindi agad pasukan ng mga alikabok yung kadena mo. Yun nga lang, pahirapan pagka lilinisin mo na. So syempre may mga pros and cons talaga. Ito ay naka 4-speed manual transmission, semi-automatic, So hindi ka na kailangan pumiga ng clutch mo para sa gear mo. Ibababa mo na lang yung gear shifting. Kumbaga semi-automatic, hindi ka napipiga ng clutch. So parehas yung dalawang motor na yan. Sa dibdib makikita nyo, napakaganda dito kay Smash, kulay pula, makintab. Pagdating naman sa susian, may shutter key din yan. Yan yung ignition, lock. Ito naman yung kay Honda RSX. So yan yung dibdib niya, ang ganda, may mga butas. Siyempre kahit papano nakakatagos yung hangin. Pagdating naman sa susian, yun nga lang dito kay RSX, maganda siya kasi meron siyang seat opener dito na mismo sa susian, integrated na. May shutter key din yan. So ayos, mas lamang dito si RSX. Kasi sa Smash, ang bukasan niya sa may gilid pa sa may bandang upuan. 3.7 liters fuel tank capacity si Smash. Samantalang si Honda RSX naman, nasa 4 liters. So konti lang naman yung diferensya.
Ang ganda ng front face design nitong RSX, ano. Ganon din si Smash. Depende na lang kung ano yung mas trip nyo sa dalawa. Syempre, pagdating naman sa makina, legendary na parehas yung motor na yan. Kaya naman, pinagbangga natin sila dahil parehas pong legendary ang mga motor na yan. Kumbaga, dekada na, matagal na. At marami na pong mga rider ang tiwala sa makina ng mga motor na yan. Itong Suzuki Smash na bago lang na fuel injected ngayon. At itong RSX na Honda Wave din ang makina, no? Kumbaga, itong dalawa na to yung nagsasabayan pa. Dekada na pong naglalabanan yung dalawa na yan. Parehas po nakaspoke ang mga rim neto. Ganon din sa likod. Mas sporty lang yung design ng muffler ng Smash. Tingnan nyo naman, ang ganda na forma. Conforme dito kay RSX na napaka plain lang. Simpleng-simple lang. So, syempre, parehas po yan. Meron pa rin kickstarter yan. Bukod sa push button nyo na starter, meron kayong D-pad jack pa. Tingnan natin yung kanyang tapalodo sa likod papunta sa kanyang taillight. Ito po ang kay Smash 115. Ito naman kay RSX 110. So halos lang identical. At ang presyo po ng RSX Honda ay nagkakahalaga po yan ng 64,900. Samantalang si Suzuki Smash 115 Fi naman nagkakahalaga ng 66,400. So ayan, no, napakababa lang ng halaga. Utilitarian na motorsiklo, pang araw-araw, daily use, pang sundo sa eskwela, lahat na pwede mong gawin. At nakita ko yan dito sa Guanzon Motorcycle. Located po yan sa Tansan Luma 3, Imus, Cavite. At kung gusto mo ay puntahan mo sila dito. Pwede din kayo mag-installment at kompleto na dito. Kompleto ng mga parts, accessories, pati yung inyong mga maintenance ng motor dito na po. Multi-brands na to, kaya hindi po kayo mahihirapang mamili ng mga motor na naisin nyo. At ito pa, yung iba pang mga motorsiklo na available dito sa Guanzon Motorcycle, Imus, Cavite. Hanggang sa muling pagkikita, paalam at huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel.